Hello po, kumusta po kayo? Andito na naman po ako upang magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Alam niyo po ba na may sakit sa utak kung saan kaya kang ibalik nito sa nakaraan? Pero sa parehong pagkakataon, unti-unti ka ring makakalimot sa kasalukuyan. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung tungkol po sa pelikula ni Carlo Aquino at ni Bella Padilla na pinamagatang A Special Memory, kung saan po na-diagnose doon si Bella Padilla bilang Sandra na merong rare type of Alzheimer's disease. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, kaya po, panoorin niyo po. Star Galing, Pinoy Medical Science Channel. Sa YouTube, Facebook, TikTok din kaalamang tunay, di lang meme. Master Galing, may utak, may puso, may layunin. Ano nga ba itong Alzheimer's disease? Ang Alzheimer's disease po ay isang sakit sa utak kung saan nagkakaroon po ng pagkasira ng mga brain cells na nagreresulta ng pagkawawala ng alaala, ng pag-iisip, at yung hirap sa kakayahan na gawin yung pang-araw-araw na bagay sa buhay. Ito po yung pangkaraniwang tinatawag na nagiging dahilan ng dementia. Marami po sa inyo medyo nalilito po dito, no? Yung dementia po saka yung Alzheimer's disease. Ganito po yun. Lahat po ng may Alzheimer's disease ay merong dementia. Ngunit hindi po lahat ng dementia ay merong Alzheimer's disease. Yung Alzheimer's disease po, isang sakit po ito, no? Yun nga po, nabanggit ko yung pagkasira ng brain cells po natin, no? At yun nga po yung sintomas, pagkawala ng alaala, yung pag-iisip, no? Yung dementia naman po, isa tong umbrella term po na kung saan nga po yung mga sintomas na yun, yung nabanggit ko, no? Kasi po may mga dementia na hindi dahil po sa Alzheimer's disease. For example, yung severe stroke. Halimbawa, naapektuhan sa inyo, pumutok yung ugat ninyo, yung nagkaroon kayo ng brain aneurysm, pumutok po, at ang sa parte ng temporal lobe na tinatawag natin, no, dito po yan sa bandang ito. O kaya naman, so nandiyan po yung hippocampus natin. So responsible po yan sa memory natin. So maaari din po tayo magkaroon ng memory loss, no? Tapos kung sa frontal lobe naman po yung naapektuhan po sa atin, yung intellect, yung intelligence po natin, apektado rin po dyan. So, maaari ka mong magkaroon ng dementia pero hindi Alzheimer's yung dahilan. Halimbawa naman po, nagkaroon ka ng traumatic brain injury, halimbawa sa isang aksidente, at ang napinsalang utak ay yun din po. So, maaari ka rin po magkaroon ng dementia. Ngunit, hindi naman Alzheimer's disease pa rin po yung pangyayari. Sa Alzheimer's disease po kasi, merong dalawang pangunahing nangyayari sa utak. Kaya nauuwi po tayo sa pagkasira ng mga brain cells po natin. Ito po yung amyloid plaques na tinatawag, saka yung tau tangle na tinatawag. Yung amyloid plaques po, yun po yung protina, no, na nabubuo doon sa labas ng brain cells po natin. Kumbaga, ito po yung brain cells po natin, no, interconnected yan. So, we have millions of brain cells. So, magkakadikit po yan. So, nagkakaroon po dito ng plaque formation sa pagitan ng mga brain cells, no? At doon naman po sa tau tangle, no, ang problema naman po doon sa loob ng brain cells po natin. No, doon po nagkakaroon ng pagkasira doon sa structure, no? Kaya hindi rin nagiging smooth yung signal, no, nung transmission ng impulse doon sa brain cells po natin. So, ngayon po, maaari po itong makasira na ng brain cells po natin. At pag nasira po yun, maaari din po tayo magkaroon ng brain atrophy, no? Kung saan part po yung apektado po dun, kung saan part po yung apektado sa atin, yun po ang liliit na parte ng utak po natin. Ang unang tinatamaan sa Alzheimer's disease ay yung part ng hippocampus. Yung hippocampus po, yan naman po yung kung saan po nagpoproseso ng panibagong mga impormasyon, no? Yung diyan po na napoproseso ng memory po natin, no, sa hippocampus po natin. So yan po ang unang nasisira. Bakit po ba yan ang unang nasisira? Kasi po yung hippocampus po sa part of the brain po natin
diyan po mataas ang demand ng diyan po mataas ang activity, no? Mataas ang demand ng glucose, ng mga insulin. So pag ganun po, mataas ang activity, mas madali rin magkaroon ng tinatawag namin na oxidative stress. So pag madaling magkaroon ng oxidative stress, mas madali din magkaroon ng degeneration, no? So medyo mahirap unawain sa mga hindi na inline sa medical, no? Pero ito parang sort of review na rin dun sa mga nasa linya ng medical, no? Yung mga medical student po natin diyan. So, ganun po ang nangyayari. So, meron po tayong tatlong stage ng Alzheimer's disease. Yung early stage, middle stage, saka yung late stage. Sa early stage po, kakikitaan mo po ng sintomas ang isang pasyente na may Alzheimer's disease ng hirap sa mga bagong impormasyon, no? Pagka wala ng hirap siyang mag-memorize ng mga bago, no? Hirap siyang makaalala. Andiyan yung mga paulit-ulit na nagtatanong, no? Tapos palaging nawawala yung gamit, nakalimutan na kasi kung saan nailagay yung gamit. For example, no, hindi niya maalala kung uminom na siya ng gamot. Tatanungin ka ngayon niya na, uminom na ba ako ng gamot? No, kasi ang Alzheimer's typical na nangyayari sa mga elderly. So yung mga matatanda, yung mga lola natin, alam niyo naman marami ng gamot na iniinom yan, mga maintenance. Minsan, uminom na yan, no? Tatanungin ka pa rin yan kung uminom na ba siya o hindi pa. Paulit-ulit yun hanggat hindi ka umalis sa tabi niya. So, early stage po yun, no, ng Alzheimer's disease. Ngayon po, sa middle stage naman, nalilito siya sa lugar, sa oras, na nahihirapan mag-grasp ng tamang words, no? Nahihirapan magsalita, nagbabago ng pag-uugali, ng personality, no? Nagbabago ng ugali po yan. So, ganyan po ang makikita mo sa mga middle stage ng Alzheimer. At sa late stage naman ng Alzheimer's disease, makikita mo po dyan yung hindi na makilala yung mga kapamilya. Tapos hirap na rin makapaglakad, hirap nang kumain, no? Hindi hirap na rin sa pag-aalaga sa sarili, no? So magtataka kayo ngayon, bakit ganun na? Ang Alzheimer's disease po, karamihan po kasi ang alam lang tungkol lang po to sa memory, no? Nagiging makalimutin. Hindi po ganon. Sa early stage po ganon. Pero sa late stage po, hirap na rin, halimbawa, lumakad, no? Hirap na rin sila sa paglalakad, mumuya, kumain, yung mga daily activities, hirap na sila. Kasi po, kalaunan, hindi lang hippocampus ang apektado, pati yung halimbawa cerebral cortex natin. So, pag sa cerebral cortex na po, involved na rin po dyan yung mga motor movements, no? Yung paggalaw po natin. That's why po na hirap na rin lumakad yung pasyente. At ngayon po, halimbawa, apektado naman na, no? Tinamaan na rin yung cerebellum. So, apektado na rin yung balanse ng pasyente. So, madali na rin siyang matumba, no? Ngayon po, yung pag-aalaga niya sa sarili, so hindi na nga siya makaalala, tapos hirap pa siyang kumilos, talagang wala na. Kaya diyan nagkakaroon yung mga pasyente ng pneumonia, ng mga severe UTI, no? At diyan po sila nade-deteriorate na talaga hanggang sa ikasawi nila. Dahil po hindi naman po yung Alzheimer mismo ang ikinamatay nila. Dahil po yun sa mga komplikasyon na, no, sa mga late stage. At dito nga po, no, dito na nga po balik tayo dito sa pelikula ni Carlo Aquino at ni Bella Padilla, no? Na-diagnose si Bella Padilla na merong rare type. Ang rare type ng Alzheimer's disease, ito po yung tinatawag na early onset of Alzheimer's, no? Ngayon po, bakit rare po yan, no? Kasi bihira talagang mangyari yan, no? Kadalasan kasi ang Alzheimer nangyayari lang po sa mga elderly, yung mga 65 above, no? 65 years old above. Pero sa rare type po, itong early onset, nangyayari po yan kahit 30 years old ka pa lang, no? 30 years old to 60 years old. Ano bang pagkakaiba nito doon? Parehas lang din ang sintomas. Kung anong nangyayari doon sa typical na Alzheimer's sa matatanda, ganun din yung mangyayari doon sa mga bata na nagka-Alzheimer's disease, no? Kaya lang po, mas progressive, no? Mas mabilis ang progreso ng sakit na ito kaya kumpara doon sa mga matatanda.
At ano nga bang dahilan ng pagkakaroon nito? Isa pong pinaniniwalaan na dahilan nito ay yung mutation ng gene, no? Lalo na specifically yung tinatawag namin na APP genes, PSEN1 saka yung PSEN2. At kasi po, pag may mutation sa mga nabanggit kong genes na ito, mas mabilis pong mabuo yung amyloid plaques doon sa utak ng isang tao. At alam nyo ba na ang Alzheimer's disease ay wala naman talagang lunas, no? Walang cure po dito, walang gamot na yung pag nag-take ka, gagaling ka na, oops, wala ka ng Alzheimer's. Hindi po yung ganon. Meron pong mga gamot na mga nire-reseta, ngunit ito ay para pabagalin lamang yung progreso ng sakit o yung pagkasira ng mga brain cells po natin. Andyan po yung mga nire-reseta na donepezil, rivastigmine, so yan po yung mga rinireseta. Yan po ay hindi naman talaga para gamutin yung Alzheimer's. Yan po ay para pabagalin nga lang yung progression. At alam nyo ba, masakit nito sa mga Alzheimer's disease. Talagang sa mga very late stage, no, talagang hindi na nila maaalala yung kahit mga mahal nila sa buhay, yung mga hindi ka na nila maaalala kung kaano-ano ka nila, anong pangalan mo, anak ka ba nila, asawa ka ba nila, tatay ka ba nila, kapatid ka ba nila. Minsan hindi na naaalala yung ganon. Pero yung sinasabing kong yung pagmamahal ba, no? Yung love ba ay maaalala pa rin. Maaari din mawala rin yun mismo, no? Pero ganito po kasi yun, no? May isang parte tayo ng utak kung saan ito po yung pinakahuling naapektuhan sa Alzheimer's disease. Yung amygdala, yung limbic system na part natin, no? Siya po yung parang last man standing. Siya yung huling kumakapit, no? Yan po, responsible po yan sa emotion natin, no? Maaring limot niya na kung sino ka, kung ano ba ito, mahal ko ba ito dati o hindi. Maaring malimutan ng ganon. Pero sa simpleng yakap, sa simpleng pagrinig ng boses mo, sa simpleng amoy mo, maaring makapagdulot pa rin yun ng emotional response o feeling of attachment, no? Andiyan yung makikita mo na niyakap mo lang siya, narinig niya lang yung boses mo, bigla siyang nakaramdam ng kaginhawaan, na-comfort siya, tapos napangiti siya, no? Kasi kumbaga natitrigger pa rin yung emotion na natitrigger pa rin yung emotion na yon. Natitrigger pa yung emotion na yon. Kasi nga gaya ng sabi ko, yung limbic system po natin, responsible po yun sa emotion po natin yun. Though hindi kanya naaalala, pero there's a certain response dahil lang po doon sa mga stimulus na yon. Kagaya ng ipinakita po doon sa isang clip, no, ng trailer doon sa special memory. Ayan po. Kung saan po lumapit po siya diyan, no, nagpakilala siya, hindi na siya maalala ni Bella Padilla. Pero sinabi niya diyan na naalala niya yung amoy na yon, no? At paborito niya daw yon. Tingnan niyo, ang ganda ng facial expression niya, napangiti siya at parang makikita mo na napakasarap sa pakiramdam yun. Kasi po, alam niyo po, na-trigger yung emotion niya doon, no? At alam niyo po ba na yung sense of smell, no? Yung olfactory nerve po natin, yan po ang responsible sa sense of smell po natin. Direkta ang connection niyan doon papunta na sa limbic system po natin. Kung saan yung amoy na yon nag-trigger nung emotion, no, na dati ito yung paborito kong amoy dahil nga mahal niya yung tao yun eh. Yung amoy na yon ginagamit ni Carlo Aquino, so lagi niyang kasama yung dati si Carlo Aquino, ang sarap ng pakiramdam niyan tuwing kasama niya yon. So syempre pag kasama niya si Carlo Aquino, naamoy niya rin yung amoy ni Carlo Aquino, so nag-trigger yon ng emotion, no? Yun po yung tinatawag namin na Proust phenomenon o Proust phenomenon kung sa English, no? Proust phenomenon, kung saan natitrigger nga yung emotion dahil lang doon sa sense sa pag-amoy na yon, no? Ang tawag po doon Proust phenomenon. Kaya dito sa Alzheimer's, maaaring mawala yung alaala nila tungkol sa mga taong mahal nila sa buhay. Pero maaari pa rin manatili yung pakiramdam na mahalaga ka sa kanila, no? Dahil nga lang doon sa mga stimulus na maaari mong ihatid po sa kanila.
Kaya dito po sa pelikula ng A Special Memory, kung saan dito pinapakita yung mundo ng unting-unting pagkalimot, which is the Alzheimer's disease, ang pagmamahal pa rin ang huling alaala na pilit na kumakapit. Hanggang dito na lang po ang video ito. Sana po may natutunan na naman po kayo. Kaya sa showing po ng pelikulang ito, panoorin po natin para maunawaan natin kung anong dinaranas ng mga taong may Alzheimer's disease at yung mga taong nagmamahal o kapamilya ng taong may Alzheimer's disease. At maintindihan natin kung ano yung pinaghuhugutan ng pelikulang ito. No? Sabay-sabay po natin yan panoorin. Suportahan po natin, pelikulang Pilipino po to. Saka mga magagaling yung mga dito, no? Yung mga gumanap, yung aktor na yan, saka yung actress na yan, si Carlo Aquino at si Bella Padilla. So, ako po uli si Master Galen. Paalala ko po, uli, ang bidyong mga nilalabas natin dito sa ating channel ay tanging gabay lamang. Ugaliin pa rin pong kumonsulta personal sa inyong mga doktor upang sa gayon, mas masuri kayo ng tama, upang mas ma-diagnose kayo ng tama, at para maging tama at maganda rin ang gamutan sa inyo. Hanggang dito na lang po. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam pansamantala. Master Galen, Pinoy Medical Science Channel. Diagnosis hanggang lunas, pinapaliwanag ng malinaw. Master Galen.